Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito is nandito naman ako ngayon sa ilalim at nagdala naman po ako ng aking mga labahan. So ito, yung labahan ko mga kaprobinsya. So itong lalabahan ko mga kaprobinsya is yung ito yung damit ng lolo ko na 87 years old na siya. So next month mag 88 years old na siya mga kaprobinsya. So ngayon yung tawag ko na lang sa akin ngayon yung kasi dati tawag ko is mga ka-farmer. So ngayon buhay probinsya na lang yung tawag ko, ka-probinsya na lang. Kasi iba-vlog ko na rin yung mga gawain ko sa araw-araw, hindi na lang na pagtatanim at saka hindi na lang pag-aalaga ng baboy. So iba-vlog ko na din yung ibang mga gawain ko mga ka-probinsya. So ito yung gawain ko. Nakikita niyo ako minsan na nagtatanim ako, nag-aalaga ng mga hayop, pero meron pa rin akong inaalagaan na matanda. Ito, yung lolo ko, ayan. Ito yung yung damit niya, lalabahan ko. At doon pa yung lolo ko sa itaas. So dinala ko lang dito mga kaprobinsya yung yung labahan ko kasi madami ditong tubig. At saka ito mga kaprobinsya, pasensya na kayo mga kaprobinsya yung mga nanonood. Kasi ito is kasi yung lolo ko mga kaprobinsya dati tumatawag siya kapag nagpupupo siya. So ngayon mga kaprobinsya kasi matanda na siya. Minsan nasa damit na lang niya siya nag-iihi, nagdudumi. So nung isang buwan okay pa, pero ngayon mga kaprobinsya kasi siguro matanda na talaga siya. Hindi siya minsan nakakaramdam na umiihi na siya at nagtatain na siya sa kanyang damit. So ayan mga kaprobinsya, yun talaga yung minsan nakikita nyo na antok ako, pagod. Nakikita nyo naman, ayan. Kasi 2 AM na ako mga kaprobinsya, nagising ako, nagpakain ako sa kanya, nilinisan ko siya, pinaliguan, at saka, and then, nung 5 naman, nagising naman ako kasi yung tubig, kasi yung tubig mga kaprobinsya is kapag maaga, is yun yung tubig na kinukunan namin doon sa ibaban, sa itaas ng ng aming pangligo at saka minsan yung pangsaing din mga kaprobinsya kapag wala kaming tubig na hindi ka magising ng maaga mga kaprobinsya is mauubusan ka talaga ng tubig kasi 1 oras lang yung tubig na galing doon sa gripo yan ng barangay yon. So wala ka talagang masasaing, wala kang mainom ng tubig. So ayan, kailangan mo talagang maghabol ng oras mga kaprobinsya kahit pagod ako mga kaprobinsya. So kailangan talaga nating magising ng umaga para makapagkuha ng tubig na mainom at saka masasaing. So ayan, minsan makikita nyo pagod ang yung mata ko mga kaprobinsya, maantok pa ko kasi umaga, minsan umaga tumatawag yung lolo ko na makain siya. So pinapakain ko. So yan talaga yung buhay natin dito mga kaprobinsya. So ayan, tara mga kaprobinsya, maglalaba ako ngayon.
So yan, ito na yung lolo ko na 87 years old. Next month, mag 88 years old na siya. So ayan, minsan, kapag umaga, ayan, tulog siya. Kapag gabi, gumigising talaga siya, mga kaprobinsya. So ganyan talaga ang hirap ng ng nag-aalaga ka talaga sa matatanda. So kailangan mo talaga ng pasensya at pag-unawa at pagmamahal. Kasi mga kaprobinsya, sila po, ito po sila is nakarating po sila nung panahon ng ng hapon pa, mga kaprobinsya. Kaya minsan bumabalik yung siguro yung alaala nila nung panahon ng hapon. Kaya yun, mga kaprobinsya, minsan sumisigaw yung lolo ko na nandito na yung hapon, paparating sila, papatayin tayo. So ganyan talaga yung yung siguro yung naranasan nila noong panahon ng hapon. So kahit matagal na yun, mga kaprobinsya, is bumabalik talaga yung alaala nila. So blessings na rin, mga kaprobinsya, na nakarating siya sa ganitong ganitong edad na buhay pa siya, mga kaprobinsya. So ayan, ito mga kaprobinsya, linagyan ko ng ganito ho. Kasi ito yung ginagawa ng lolo ko. Ayan o. So ayan o, binubutas-butas niya ito. So mga kaprobinsya, hindi pa namin ito napayos kasi marami pa kaming trabaho at saka wala pang pera na paayos. So ganito yung hinihigaan ng lolo ko kasi nung buhay pa yung tito ko na hindi pa siya namatay. So ito yung kawayan, yung kanilang hinihigaan. So ayan. So ayan, mga kaprobinsya, yung kapag tayo mag-alaga ng matatanda na siguro nung panahon ng hapon is sila nung bumabalik din siguro sa kanila yung trauma na naranasan nila nung panahon ng hapon. Kaya minsan maalala mo din na minsan sumisigaw si lolo na nandiyan na sila, papatayin tayo, magsitago tayo. So ganyan siguro yung naranasan nila kasi nung panahon ng hapon is 7 or 5 years old yata si lolo nung panahon ng hapon. Ewan ko lang kung ilan yung kanyang yung panahon ng hapon, kung ilan yung kanyang yung ilang gulang na siya, mga farmer, mga kaprobinsya. Kasi dati nung yung kapatid niya na 94 years old na doon buhay pa. So 7 silang magkakapatid, 2 na lang sila yung nabuhay. So pang-anim yung lolo ko. At doon yung kanyang yung kapatid niya doon is pang-apat yung buhay pa doon. So matanda na yun, mga kaprobinsya. Pero malakas pa yun, kaso lumalakad pa yun yung kapatid ng lolo ko na 94 years old. So mahirap talaga. Pero si lolo, hindi naman ako masyado nahihirapan sa kanya kasi natutulog lang siya, kumakain. So yan lang talagang mahirap kapag gabi. Kasi minsan ginagawa niyang umaga yung gabi. So pagkagising mo ng umaga, marami pa akong trabaho, nagpapakain ng baboy, nagtatanim-tanim. So yung pagtatanim-tanim ko, mga kaprobinsya, is yun din yung libangan ko minsan na kahit pa paano meron kang mapagkukunan ng makakain. At saka malibang na din yung yung isip ko, at syempre ako para nga mas maging maganda yun din yung yung katawan ko, para hindi din ako magkakasakit. Kasi kapag wala kang trabaho, minsan masakit din yung katawan mo So yan yung ginagawa ko. At masaya din ako sa mga ginagawa ko, nagtatanim, mga ganyan. Kasi minsan sabi ni tito, hindi na daw ako magtatanim-tanim kasi dahil daw pagod ako at minsan puyat ako sa sa kakaalaga kay lolo. Pero okay lang din, mga ka-farm, mga kaprobinsya. Kasi sa panahon na ganito, minsan nasasabi sila sa akin na hindi daw ako napapagod. O minsan napapagod din pero kinakaya din, mga kaprobinsya, kasi wala naman mag-aalaga kay lolo. At saka syempre yung nanay ko is meron din siyang trabaho, at ako gusto ko sana nga magtrabaho din, kaso yung walang magbabantay kay lolo, at saka mahal din yung yung pasahod sa magbabantay sa kanya. At yung nanay ko, kapag magtrabaho daw ako, is siya na lang yung magbabantay ng lolo ko. Pero mahirap din, mga kaprobinsya, kasi may sakit din yung nanay ko yun yung anemic. Kapag nasobrahan ng puyat at saka nasobrahan ng pagod at hindi makatulog, yan, nag-anemic yung nanay ko. So mahirap din, baka magkakasakit yung nanay ko, at saka
meron pa kaming meron pa akong lolo na babantayan. So yan din yung sabi ni Tito sa akin na babantayan ko na lang si lolo at saka yung pag-aalaga ng ng mga ng baboy. At saka yung nanay ko, siya yung nagbabantay ng ng maliit na sari-sari store ni Tito. So kahit pa paano meron ding sahod yung nanay ko at ako may sahod din na kakonti-konti lang na sa pag-aalaga ko ng baboy. At yung stepfather ko meron din siyang trabaho at syempre may dalawa pa akong kapatid na nag-aaral. So ganyan talaga mga kaprobinsya. Hindi talaga mabigat yung trabaho kapag nagtutulong-tulungan yung isang pamilya. Ganyan lang talaga. So sabi ko lang sa mga meron kayong lola at lolo na buhay pa ngayon na nakaabot sa ganitong edad. Yan. So isa po kayo sa anong tawag dito? Blessings na po na nakarating sila sa ganitong sa ganitong edad. Kasi sa panahon ngayon 40 years old, 50 namamatay na talaga. Dahil siguro sa mga kinakain. Kasi yung lolo ko hindi siya kumakain ng gulay lang yung kinakain niya. Kahit ganito na siya mga kaprobinsya, is gulay pa din yung hinahanap niya na kinakain. So minsan yung gulay is niluluto namin ng overcook na. Kasi minsan kapag hindi overcook mga kaprobinsya is hindi na digest ng kanyang tawag dito, ng kanyang yung digestive system natin mga kaprobinsya, hindi kasi matanda na siya. So kaya minsan yung nagkakasakit yung tiyan niya kasi hindi na tawag dito sa amin, hindi natutunaw yung kinakain niya. So ganyan yung pagluluto sa kanya ng pagkain is niluluto ng mabuti na durug-durug na para mabilis matunaw yung kanyang kinakain. So ayan mga kaprobinsya, ito yung buhay ko. Ayan, hindi lang ako nag-aalaga ng baboy, nagtatanim ng mga gulay-gulay, is ito din, nag-aalaga din ako. Ito yung lolo ko. So ayan. Siyempre mga probinsya, isipin lang natin na kapag siyempre ang isang bagay minsan nagsasabi sa akin na makakaya mo ring magtrabaho ng ganyan. Siyempre iniisip ko palagi na sa ngalan ng pamilya, pagmamahal sa pamilya, ganyan. So lahat ang gagawin mo para siyempre makatulong din sa pamilya, di ba? Ganyan. Siyempre sa murang edad ko, for kaprobinsya is 5 years old pa lang ako, namatay na yung tatay ko. So sa ibang tao ako ibang tao yung nagpalaki sa akin. Ibang tao yung nagpapaaral sa akin. O yung nanay ko at yung stepfather ko is nagtutulong din. Pero syempre mas masaya talaga kapag buo yung pamilya. Mahirap yan talagang sinasabi ko sa mga kapatid ko na mas maganda yung buhay nyo na buo yung pamilya nyo. Buok tayo. Nang sa yung ibang taong nagpapaaral, ibang taong ang tawag dito, yung nagpapaaral, syempre mahirap talaga. Kailangan mo talaga magtrabaho, kailangan mo talaga magising ng umaga. So ganyan yung mga kaprobinsya na hindi din ako, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na kahit papaano yung nagtatrabaho ko sa tao, inaaral ako ng ibang tao sa murang edad ko na 10 years old, nandun ako sa tao. So yan talaga yung isa inaalala ko at pinapasalamatan ko sa Panginoon una at sa taong nagpaaral sa akin na tinuri niya ako na parang anak. Pero syempre kailangan natin magtrabaho, magtanim ng gulay, mag-alaga ng hayop, magising ng umaga para mag-alaga ng baboy, magpastol ng kambing, magpastol ng ng baka. Yan yung trabaho ko, magpakain ng manok, magpakain ng pato, magluto ng pagkain ng aso. So yan yung naranasan ko, magtanim ng palay. So yan yung naranasan ko na ini-share ko sa inyo na sobra talaga yung papasalamat ko na yun naranasan ko kasi ang kahit anong trabaho na marangal is papasukan ko talaga para makatulong sa pamilya. At proud na proud talaga ako na sa mga kabataan na
naranasan yung ganyan kasi naranasan ko din yan. So, sobrang hirap yun. So minsan na motivate natin yung sarili natin na kailangan natin magporsige na hindi habang buhay ganito lang yung buhay natin. So yan talaga. Saludo talaga ako sa mga taong nagtutulong sa pamilya nila na kahit anong hirap, kinakaya para lang makatulong sa pamilya. Yan talagang ugali natin mga Pinoy. Mapagmahal, maaruga, mapagmahal sa magulang. Siguro yung iba, sabi nila, ilan-ilan na lang yung inuuna yung pamilya, pero minsan talaga yung mga kabataan ngayon is mahirap na talaga kasi dahil sa mga gadgets. Pero yan din yung tinuturo ko sa mga kapatid ko na kailangan talaga na magtulungan. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel.